Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento tungkol sa kasaysayan nila Felipe. Nang maramdaman nga nilang tila mayroong ibang taong naroon, ay mabilis silang kumilos. Gamit ang kanilang angking abilidad, ay agad silang naglaho. At nang halos isang dipa na lamang ang layo ni Felipe mula doon sa lalaki, ay bigla niya itong nilundag. Gulat na gulat yung lalaki sa biglang pagsulpot na iyon ni Felipe. Maya-maya pa ay nariyan na rin si Joaquin. Pagharap ng lalaki ay ang kababata pala nila itong si Jose, na kahit humahangos ay wala siyang mapagsidlan ng kanyang saya nang makita sila Felipe. Tuwang-tuwa ito. Sabi pa nito ay naubos na raw niya ang kanyang baon dahil sa ilang araw niyang paglalakad sa paghahanap sa kanila. Sabi pa nito, kalat na umano sa ibaba ang nangyari sa 5 gwardya sa himpilan, kung kaya nagpasya na siyang hanapin sila. Sunod-sunod ang pagsasalita nito na halos ayaw huminga dahil sa kanyang kagalakan. Pinapasok siya nila Felipe sa loob at doon sila nagkwentuhan. Sabi ni Jose na marami na sa kanilang mga kababayan ang nais na maghimagsik laban sa mga Kastila. Sabi naman ni Felipe, kailangang bumaba na muna ni Jose upang ipagbigay alam sa mga gustong sumapi ang araw at oras ng gagawin nilang pagpupulong. Magkakaroon sila ng lihim na pagtitipon at ibinigay ni Felipe kay Jose lahat ng detalye, maging kung saan nila iyon gaganapin. Masayang-masaya naman ang kanilang kababata. Pinakain pa muna nila ito ng tanghalian bago pinayagang umalis. Pero dahil sa nangyaring iyon sa himpilan, ay agad nang nabahala ang gobernador. Kung kaya, humingi na ito ng karagdagang mga sundalo sa gobernador general. At dahil sa hindi rin nagustuhan ng gobernador general yung nangyari, kung kaya kanyang ipinadala ang isa sa pinakamabagsik at bantog na kapitan ng hukbo, na kilala sa bansag na El Capitan. Mahusay ito at talagang berdugo. Malawak na ang karanasan nito pagdating sa pakikipaglaban at pamumuno. Hindi naman nakaligtas kay Jose ang tungkol sa balitang iyon. Kaya naging maingat siya sa pagpapaabot ng mensahe sa kanilang mga kanayon. Sinisigurado niya muna na sasapi yung kanyang pagsasabihan tungkol sa gagawin nilang lihim na pagtitipon bago niya sabihin ang mga detalye ng kanilang pagpupulong. Naisip niya kasing hindi siya maaaring magkamali, pagkat pag nagkataon, baka nagpapasimula pa lamang sila, ay baka mabuwag na kaagad ng mga Kastila yung binubuo nilang samahan.
Sa ginawang pag-iikot ni Jose ay may 35 siyang mga nakausap. Pero 15 lamang sa mga ito ang sigurado. Kung kaya, sila lamang ang sinabihan niya ng mga detalye tungkol sa isasagawa nilang pagpupulong. At makaraan nga ang 2 araw, ng mga bandang 7:00 na ng gabi, ay palihim na silang lumakad patungo sa sinabing lugar ni Felipe. Tahimik nilang binaybay yung daan papunta sa kagubatan. 9:00 na nang sila ay dumating doon. Mga hapong-hapo at pawisan sila pare-pareho. Nang biglang nagsalita ang isa sa kanila at naitanong kung bakit wala pa raw sila Felipe. Dagdag pa nito, darating pa raw ang magkapatid. Sinabi naman ni Jose na siguradong darating sila. At di nga nagtagal, nang tila naiinip na ang mga ito, ay bigla na lamang sila nakakita ng isang lumulutang na sulo. Nahintakutan ang iba sa kanila, habang ang iba naman ay namangha. Halos lahat sila ay panandaliang hindi nakagalaw. Nagsalita si Jose at niyaya sila na kanilang sundan yung sulo. Sa gilid ng talon ay mayroon pala doong isang yungib na natatabunan ng makapal na mga halaman at baging. Ganon din ang tubig na pumapatak mula sa itaas. Nagpatuloy sila sa paglakad. Namangha sila sa lawak ng loob noon. Hindi nila akalaing may ganong lugar pala sa kanilang bayan. Ngunit mas lalo pa silang humanga nang biglang tumigil yung sulo at unti-unting lumitaw si Felipe, na siya palang may hawak noon, habang si Joaquin naman ay sumulpot sa kanilang likuran. Makailang ulit pang kinusot ng ilan sa kanila ang mga mata, pagkat hindi sila makapaniwala sa kanilang namalas. Ang dating tahimik at mahiyaing si Felipe ngayon ay nasa kanilang harapan at may ganong uri ng kakayahan na siyang mangunguna sa gagawin nilang pag-aklas laban sa mga mapanlupig na Kastila. Bago pa makapagsalita si Felipe, ay nauna na si Jose. Agad niyang ibinalita sa kanya ang ukol sa pagdaragdag ng mga kawal. At kasama na dito ang tinaguriang El Capitan, na siyang berdugo ng hanay ng mga Kastila. Matipid naman ang naging tugon ni Felipe tungkol sa ibinalita ni Jose. Sinabi niyang wala naman silang magagawa ukol sa bagay na iyon, malibang iyon ay kanilang harapin. Matapos iyon ay kanila lang itinuon ang pagpupulong sa pagtatalaga ng mga opisyales ng samahan. Bawat isa ay binigyan ng kanya-kanyang gampanin. Nagplano na rin sila ng kanilang mga gagawing pagsasanay bago nila isagawa ang una nilang pag-atake. At tulad ng napagkasunduan nila magkapatid, ay sinabi nila sa kanilang mga kasama na kanilang ibabahagi sa kanila ang mga abilidad na kanilang nalalaman na maaaring magamit sa mga kalaban, na dahil naman doon ay mas nainganyo pa ang kanilang mga kanayon.
Mabilis na lumipas ang mga araw. Nagpatuloy ang kanilang lihim na pagpupulong at pagsasanay. At kahit paano, paunti-unti, ay nadaragdagan ang kanilang bilang sa paglipas ng mga araw. Pero nung mga panahong iyon, ay nagsasagawa na rin ng mga pagroronda ang mga Kastila na nung huli ay ipinag-utos na ng gobernador ang pagtakip kanila Felipe at Joaquin. Kung kaya, ang pagpapatrolya ng mga kawal ay hindi lamang sa loob ng bayan, kundi maging sa labas nito. Kaya mas naging maingat pa ang bangkat nila Felipe. Makaraan ang ilang pagkakataon na pagsasanay at nang makita nilang magkapatid na handa na ang kanilang pangkat para maglunsad ng isang pag-atake, ay kanilang pinlalo na kaagad iyon. Una nilang puntirya yung mga nagpapatrolya sa labas ng bayan. Kaya kanilang pinag-aralan yung galaw ng mga ito. Ayon sa nakaalap nilang impormasyon, ay binubuo ito ng 2 pangkat na gumagala sa labas ng bayan. Inihanda na nila ang kanilang mga armas, kasama na ng kanilang mga panloob na kasuotan na puno ng mga sulat at marka na inihanda nila Felipe at Joaquin. Nang handa na sila, ay minsan pang tinipon ni Felipe ang kanilang mga kasama. Gamit ang isang mapa, ay kanyang tinukoy yung lugar kung saan nila tatambangan ang mga ito. Iiwasan nilang isagawa ang pag-atake sa punto kung saan magpapanagpo ang 2 pangkat. Nilinaw niya sa kanyang mga kasama na dapat bago pa sila magpanagpo ay kanila nang malikida lahat ng unang grupo, at pagkatapos ay tsaka nila isusunod ang isa pa. Nang maliwanag na ang lahat sa kanyang mga kasama, ay mabilis na nilang binaybay yung pook na tinukoy ni Felipe sa mapa kung saan nila isasagawa ang unang pag-atake. Matyaga silang naghintay doon at nag-abang. Nang halos mag-iisang oras na silang naroon, ay bigla nilang naaramdaman ang pagdating ng mga kawal. Biglang nangatal ang mga labi ni Jose. Nangatog ang kanyang mga kamay at tuhod. Napansin ito ni Felipe, kaya kanya itong hinawakan upang matigil sa panginginig. Sinabi pa niya sa kababata na sa umpisa lang naman ang kanyang nararamdaman at masasanay din ito. Sinabi iyon ni Felipe para palakasin ang loob ni Jose. Kanya ding pinagmasdan ang iba nilang mga kasama. Nakikita niyang napapalunok pa ng mga laway ang iba sa mga ito, na hindi pa man ay tila natutuyuan na ng kanilang mga lalamunan. At pansin din niya ang panginginig nila. Naisip niyang marahil ay matinding kaba talaga ang nararamdaman nila. Dahil doon, sa mahinang tinig ay sinabi niyang siya at ang kanyang kapatid ang unang susugod, at sa likod lang muna sila. Pero kanyang ginarantyahan na magtiwala lamang sila sa suot nilang baluti at sa buong may kapal, ay hindi sila mapapahamak. Nang bigla na lamang walang sabi-sabing lumabas si Felipe mula sa kanyang pinagtataguan. Nang makita niya ang isa sa mga gwardya na nasa kanya ng harapan, na agad na rin siyang sinundan ni Joaquin. Nagulat ang lalaki nang bigla niyang makita si Felipe na hawak-hawak na
ang matalas nitong itak. Nagpaputok na rin ang iba nilang kasama na mayroong baril. Kung kaya, lalong nataranta ang mga kawal. Nakita nila ang mabilis na pagkilos ng magkapatid na Felipe at Joaquin, na dahil doon ay naragdagan ang kanilang lakas ng loob at nagsimula na rin silang sumugot na iwinawagayway pa ang kanilang mga itak. Tuluyan ang nasiraan ng loob ang mga napiglang kawal. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Dahil sa sorpresang pag-atake na iyon na ginawa nila Felipe, hindi tumagal ang laban. Natapos iyon nang bumagsak sa lupa ang natitirang kawal na nakaluhod na nagmamakaawa kay Felipe. Ngunit sadyang matigas na ang puso niya para sa mga dayuhan, pagkat lagi niyang naaalala ang mapait na sinapit ng kanilang mga magulang sa kamay ng mapang-aping lahi. At matapos iyon ay walang imik na naglakad si Felipe papunta sa ikalawang destinasyon nila, kung saan naman daraan ang ikalawang pangkat. Tahimik na sumunod ang kanyang kapatid at mga kasama. At nang makita pa lang ang damit ng isa sa mga ito, ay agad nang sumigaw si Felipe sabay taas ng kanyang itak. Paglingon ng isa sa kanila, ay mabilis nang nalaglag sa lupa ang ulo nito dahil sa talas at lakas ng pagkakatagpas ni Felipe. Mabilis naman nagpaputok ang mga kawal, ngunit himalang hindi iyon tumatalab sa kanilang mga katawan. Ang iba pa nga sa kanila ay hindi talaga tinatamaan, na tila umiiwas sa bala. Kaya tulad sa naunang grupo, ay para lang sisiw ang mga ito na dinaluhong ng mga mababangis na leon, na kahit yung tinaguriang berdugo na si El Capitan ay hindi nakaporma sa bagsik nila Felipe. Pumailan lang ang mapapait nilang mga sigaw, mga tinig ng matinding paghihirap. Mabilis nila Piliping nilisan ang lugar. Bumalik sila sa yungib at naglinis ng kanilang mga katawan bago bumaba ang kanilang mga kasama sa kanilang nayon. Samantala, sa mga bangkay na nakahandusay ng halos magkakatabi, ay biglang may isang kamay na gumalaw matapos ng isang malalim at mahabang paghinga, na tila ba matapos na mawala ay ibinalik ito sa may-ari ng katawan. Hindi niya maigalaw ang ibang parte ng kanyang katawan, maliban lamang sa kanyang isang kamay at mga mata. Buhay pa, ngunit walang sapat na lakas ang tinaguriang berdugo, dahil na rin sa dami ng tinamong saksak at sugat. Sa natitirang lakas ay kinuha niya ang kapirasong laman na nasa tabi mula sa bangkay ng isa niyang tauhan. Napapikit siya nang dumampi na iyon sa kanyang labi. Nahirapan pa siyang lunukin iyon nung una, pero pinilit niya. Kanya iyon tiniis sa kagustuang mabuhay at manumbalik na kagad ang kanyang lakas. Unti-unti ay nararamdaman niyang nagkakaroon na siya ng lakas, at nararamdaman din niyang gumaganda na ang kanyang pakiramdam. Nanatili pa rin siya sa ganong posisyon na nakahiga. Paulit-ulit lang niyang ginawa iyon.
ang pagkain ng laman ng tao. At hindi na rin siya nahihirapang kainin ang mga laman na nasa tabi niya. Sa maikling panahon ay tila nakasanayan na rin kaagad niya yon. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Leslie Ricardel, Misuki Kawabata, Jovan Abanyo, Len TV, Rika I. Raquel Santos, Janice, Leticia Burgos, Burns A, Lilian Culiado, Janice Sarat, Ann Gandara, Daragang Bicolana, Senet Gregas, Robina Dairo, Rosmen Quaresma, Kien Barel, Manilin Mercado, MJ Espligera, Ruela Calotes Tesio, Dennis Gadugdog, Samelby Sapal, Maria P. Escudero, Mary Grace Rizaldo, Anrep, Jude's Evening Star, Roy Sirutu Mahilom, Presbyteros Rose, Renel Sarmiento, Amor Ayudan, Marina Gonzales, Simply Lilet, John Riniel Sakate, Ate Yen Vlog, Josephine Terol, Aileen Sabidotan, Erlina Kokjin Magnuson, Erin Villaruz, Boss Ohena Uragon, Lawrence Kamaklang, Alan Concepcion, Rose Concepcion, Kael Corpus, Jonah Cadano Bisario, Hail Rain Led, Ting Loverisa, Florita Peros, Dino Castor, Amilita Nicor, Robbie Benson Otero, Charmaine Saneo, Edward Dedase, Mary Asilar, Bonsai ng Sapian, Misuki Kawabata, Jack Crips, Pedro Tampos, I Love You Idol Nur, Gina Solweta, Crystal May, Dimples Yumi, Merly Canoy. Maraming salamat po at hanggang sa muli.